Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So kaya mag-update tayo ngayon Tuesday. Mga Lodi, grabe, tanghalay na po ako. Grabe is kasi may pinagawa kami mga Lods eh. Kauwi lang namin eh. Meron kami pinagawang mga nasira. So ayan, meron tayong mga malupit mga news natin ngayon. Actually, madami nga tayong news ngayon eh, mga idol. Kung tutuusin lang, no? Pero dito muna tayo. Grabe, alam nyo ba? Kanina ko pa inaabangan to. Ito kagabi ata to eh. Hindi ko alam, no? Pero tuwing titingin ako dito, nakababa, nakaangat na. Tulad dito. Pagising ko ata to. Hindi, madaling araw nga yan. O pagkagising ko, sabi ko, hindi ko man lang nakita to. And then dito naman kanina, mga Lodi, wala naman ako. Pagbalik ko, nakita ko, sumayad na dito. Ganun din dito, ganun din dito. Pucha, pag umalis ako, pumupunta dyan. And then pagbalik ko, nakalampas na. Nakakainis. So ito, sana habang nagsasalita tayo ngayon, dumikit siya dyan, mga Lodi, sa, ano na to, sa ating range na to, mga idol, no? Hintayin natin. Grabe. Nagano kasi may pinaayos kami, pinaayos namin yung aming mga appliances na hindi na gumagana eh. Sana ngayon habang nag-aano tayo bumaba siya dito sa range natin, mga idol, no? Sana. So, hintayin natin 'yan, no? So ito mag-news na tayo, grabe yung news natin, mga idol. Gravities. Dito muna tayo. Alam niyo na mga idol, no? Ang ating crypto bubble, mga Lodi, grabe. Sa hours medyo pulahan tayo at syempre sa day natin ganun din, lalo na sa week. Oh my God, my goodness, tignan nyo naman, no? Grabe yung bagsak ng mga talagang double digit malala, mga Lodi, no? Yung double digit nito 22, 25, grabe naman, 24, grabe. So puro double digit, paski yung XRP, XLM, Cardano, PET, 26%, grabe, no? HBAR 23%, gravities, mga Lodi, no? Sa sa week naman yan mga idol, no? Pero sa hours natin, hindi natin matatanggi na kulay pula pa rin, mga Lods, no? Grabe nga yung, alam nyo ba na grabe yung mamaya makikita natin yung mga na-liquidate dyan. Pero kung titignan nyo, mga idol, sabi ko, pag umabot dito sa range na to, yung XRP siguro mga nasa 90 na yun, sabi kong gano'n, no? So grabe, no? BTC, under 90,000, mga Lodi, grabe, under 90,000, 89, dito na lang kaya ako maglong. Dito na lang kaya ako maglong, no, sa BTC. Kaya lang hindi, grabe kasi dito, mga idol, check ko nga. Kapag nag 64 times, pag sa BTC kasi times 50 ako dito, mga Lods medyo malaki kasi to ang presyo niyan. So ang liquidation natin is 88. Aabot pa kaya ng 88.4. Grabe dito, ang lapit lang mga Lods 88.4, no? Medyo malapit lang, mga Lodi, no? Pero mabigat na to, grabe, under 90,000. Imagine yung binaba niya, mga Lodi, no? From 124, no? To 89. Grabe yun, mga Lodi. Yung mga hindi nag-take profit talagang iyak talaga, mga Lods, no? Si XRP kasi, mga idol, hindi naman siya, parang hindi na nga siya sumasabay sa BTC. Iba na itsura nila di ba? Ibang-iba na itsura, mga Lods, no? So okay lang yan. Sana nga medyo mag-drop pa, mga Lods. Siguro pag umabot ito kasi iba yung Bitcoin, pag bumababa siya dire-diretso, yung XRP nagba-bounce di ba? Bumaba rito, nag-bounce. Si BTC hindi siya nagba-bounce, mga Lodi, dalawang diretso, mga idol. Ayan, ayun na. Grabe, 89 banks away, mga Lodi. Grabe, boom. Grabe. Naku, abang na tayo. Ayan na. Pupunta na sa range. Pupunta na yan dyan, mga idol. Babam pa. Ayaw talaga bumaba ni XRP, mga Lods, Kita nyo yan? Si Bitcoin dumidiretso na pababa, mga Lods. Kita nyo?
Oh, 89.75. Si XRP ay bumaba. Ayan oh. Kasi nag-bounce. Nag-bounce din. Pero grabe mga idol, ang laki. No, parang ibang-iba yung tsura nila. Although sumasabay pa rin mga lodi, no. Pero aasa tayo ngayon, no, habang nagsasalita tayo, nag-news tayo, makikita natin na umabot yan dito sa range na to. Bago tayo mag-position mga idol, no. Kasi once na umabot yan dyan sa position na yan, itong itong square na yan, alam nyo ba yung ano yan? Ibig sabihin mga lods, for me kasi, ayan na yung pinakamababa mga lods. Ito, yung $2 halos, no? 2.06. So, if ever na umabot tayo sa range na to mga lodi, baka ang liquidation natin yan basta dito na. So, itatry natin mga lodi. So, hintayin natin yan. Sana nga bumaba siya sa range na yan. Ngayon nga, habang nagre-report tayo. At syempre, kahit na ganun ang nangyayari natin, may inaabangan tayo. Kung titignan natin ang portfolio natin, talagang mga idol, duguan. May boses ba? Kapag tinitignan niyo yung inyong portfolio, may boses ba? Ganito ba ang boses niya, mga idol? Ito yung portfolio at ito si Jeblo mga lods. Kinakalma kayo, relax. Ang sinasabi niya sa Camille, ganun talaga ang crypto. Easy ka lang. Relax, no? Tapos pagdating dito sa part na to, di siguro siya sanay. Ayan. Ayan. Hindi siya sanay. Grabe. Lumabas na naman yung camel natin, mga idol. Eto na yung camel na magpapalipad, mga lods, no? Eto na yung camel na magsisimula ang bounce, mga lodi, sa camel na yan, mga idol, no? So sana diyan na nga magsimula, no, yung bounce ng ating market nung nilabas natin tong camel na to, mga lodi. So eto na, grabe, 800 million liquidated as Bitcoin falls to 91,000 lang to, mga lodi. Tayo nasa 89 na, tama ba? 89? Imagine mga idol, 89.6. Oh my goodness, mga lodi. Tignan nyo mga idol, kita nyo yung BTC Bitcoin, talagang dire-diretso siya pababa. Pero si XRP medyo ayaw niya, pumapalag pumapalag yung 1 minute na candle niya kulay green, Si Bitcoin talagang dire-diretso Talagang makikita mo na nag-hold si XRP kahit papaano, mga idol. At sa tingin ko, isa to sa mga parang strength, no? Nagpapakita ng strength si XRP, mga idol. At once na makarecover na si BTC, nako, imagine kung paano makakawala to, mga idol, no? So grabe. Umabot ka na dyan, boy. Huwag mo akong biguin. Sige na, na-excite na akong mag-position Grabe naman. 800 million, mga lodi, nung nag-91 Ngayon, di natin alam kung mamaya titignan natin. So, eto pa, mga idol, no? BTC bear market confirmed. Sabi dito na sa Facebook to, mga idol. Sino ba to? Si Bitmaestro. Nakita ko lang, nagbabrowse ako BTC market confirmed. Meron siyang 50k followers. Shoutout sa'yo, idol. Sabi niya dito, we've lost the 98k last hope. No? Last hope level we've been talking about for the past month. I'm not hoping for any buyer strength reclaims to repair structure, but I'll be watching for any chance to add my short position. If we retest and reject 98 to 100k again, if not, the expect sell behavior to continue until we get any positive news or even a miracle from the US government and Trump. I've already de-risked to 77% stables, be safe traders. So ayan, mga lods, no? Kinonfirm niya rito yung bear market, mga lodi. So nasa inyo yan, ha? Hindi ko sinasabing pares kami ng opinion, pero kanya-kanya kasi tayong opinion.
Pwedeng tama si Idol, no? Pwede ring mali ako. Ayun ha. Ako yung mali, hindi siya. So, ayan. Tapos, dahil sa nangyayari na to, mga Lodi, yung ating sa likod ng market, puntahan natin tong Bitpinas. Ito. A local firm with a global crypto exchange as its partner just got SEC approval to test its crypto service in the Philippines via regulatory sandbox. Yun, no? Ano ba to? Check nga natin kung ano to, mga Lodi. Firm Black-Scholes with global crypto exchange partner has joined SEC regulatory sandbox, mga idol. Ito, hindi ko alam kung kasi sa akin mga idol kung magiging goods to, o I mean makakatulong naman, okay lang yan. Hangga't maaari nga tumanggap tayo o mag-accept tayo ng mga makakatulong at mapapabilis dito sa Pilipinas Mga idol, huwag tayong ban ng ban. Ang dami nang nagrereklamo, ban pa ng ban Mga lods ba't ayaw nyo ng mga, alam nyo yun, yung pag-aanin, yung buhay ng mga traders, mga idol, no? Ako sana ganoon na lang mga idol na alam niyo yun, wag niyo nang iban yung mga ganito, yung mga ganyan, kausapin niyo na lang ng maayos, 'di ba? Sa tingin ko naman magko-comply yan mga idol kasi sa mga nababasa natin ng mga nakaraan, lalo na ng mga naban yung mga crypto exchange, lalo na nung kinomment nung sa Binance na pinilit namin na parang maging ma-regulate kami diyan. Kaya lang may humaharang na mga local something. Ayun yung sabi. 'Di ba? So ba't naman ganoon? 'Di ba? Tapos bandang ulit, yung Binance din pala yung tutulong sa inyo sa investigasyon. Naalala niyo 'yun? Mga Lodi, no? Tapos alam niyo, nakakaano talaga dito sa Pilipinas, mga idol Hi. So ito na. Ito mga Lodi. Nakita ko lang 'to kasi may naalala ako dito, mga idol Nag-post kasi si Jeff Bezos, mga Lodi. Merong si Jeff Bezos, no, na news, sabi rito, Jeff Bezos has created a new AI startup where he will be co-CEO, sabi dito, mga lods, no? Wait lang. It's called Project Prometheus and has received 6.2 billion in funding, some from Bezos himself. The startup is going to build AI product for engineering and manufacturing fields. Sarado mo yung pinto, bebe. Like computers, aerospace, and automobiles, no? Mga Lodi, no? Parang Tesla o parang yung ginagawa ni Elon Musk. The company already has almost 100 staff, including researchers from Meta, OpenAI, and Google DeepMind. So parang magtatayo si Jeff Bezos ng sarili niya, mga idol. At ni-repost yan ni Elon Musk, sabi niya rito, haha, no way, copycat. Copycat yan di ba? Di ba? At pero may naalala ko dito sa haha, no way na yan. Kasi dati, mga Lodi, si Brad Garlinghouse, nag-post siya tungkol dito. The SEC wants you to think that that it cares about disclosure, transparency, and clarity. Don't believe them. When the truth eventually comes out, the shamefulness of their behavior here will shock you. Tapos nag-comment si Elon Musk dati ng no way, di ba? So parang anong nangyari kasi nung nag-no way siya dito, parang totoo yung sinabi ni Brad Garlinghouse. So ito kaya, mangyayari kaya to, mga idol. Pero kasi may dagdag si Elon Musk, copycat grabe yung mga billionaires, no? Kung ano na lang nag-iisip nila. Gayahin ko nga to, ganito nga ako, ganyan nga ako. Grabe. Wala na mapaglagyan yung mga paitok nila. Yung mga pera nila, wala na mapaglagyan. Tapos ito, speaking of Elon Musk, mga Lodi, naku, grabe to, mga Lodi, the boys are back. Mga idol, no? Breaking, Elon Musk is now expected to attend President Trump's dinner with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud. Punch Bowl, sabi rito, mga Lods, no? The boys are back, no? I can't wait. We last saw them reunite at Charlie's Memorial. So, bati na po, no? Yung nag-elk yung si Elon Musk at si Daddy Trump. Grabe. No, ayan walang beso-beso, kamayan lang. No, ayan Uy, talagang si Trump, no? Pansinin niyo si Trump. Sa lahat ng mga sinishake hands niya, lagi niyang hinahatak, mga idol. Lagi ugali ni Trump yun Pag nagsishake hands siya, hinahatak niya yung kamay.
Mga loads, no? Sana. Ayan, di ba? Lagi niyong hinahatak ng ganun. Ganun yung si Daddy. Parang ano daw yun parang dominance. Sign of dominance. Dito ka. Come on over here. Okay, kay Scorpion. Ayan. So, good news to para sa akin kasi bati na sila, syempre. Yung mga ideas, magkakaroon na naman sila ng mga hindi ko alam. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, hindi naman talaga sila galit Parang ano lang to palabas lang yung away nila dati. No? So ito naman. Oy, grabe ito. Nako. Star Atlas mga idol, no? Salamat kay Skylab kaya no. So, may nilabas ulit yung Star Atlas. So, this is happening. Enjoy the sneak peek, no? Grabe yung graphics nito, mga idol, no? Isa to sa mga inaabangan sa lahat ng mga AAA games, no? Itong Star Atlas. Maraming inaabangan AAA games talaga na gusto na mag-live Alam niyo yun, yung talagang playable na lahat. Open na kahit kanino. So, isa tong Star Atlas. Ano pa? Illuvium. Ano pa? Ano pa ba yun? Nakalimutan ko na yung iba. Pero itong Star Atlas, mga idol, isa to sa mga talagang malaki yung budget, no? Para magawa to, mga loading. Hindi talaga biro to, mga idol, no? Yung game na to. So, kaya medyo natatagalan sila kasi syempre, gusto nila ng solid na AAA games pero syempre kinukulang sila sa budget. Kahit na nag-early na sila, yung nagbenta sila ng mga item, land, weapon, ship ng mas maaga para yung pondo na yon mapunta sa pag-continue ng build ng game. Kaya lang parang kinapos ata sila, mga idol No, pero ito na, nakita natin no na merong mga bagong labas na video dito yung Star Atlas. Alam niyo, in-expect ko magiging future game talaga tong Star Atlas. Kumbaga ngayon talagang struggle lang sila siguro. Struggle pa lang sila Siguro kung magbo-bull run, 'di ba? Magbo-bull run at marami mag-i-invest sa kanila pag yung mga nanalo o yung mga something na siguro sila rin, meron sila mga invest. Kung kikita sila ngayong bull run, sa tingin ko next cycle magagawa na to o magiging playable na tong Star Atlas. Although ang dami na naghihintay dito Ang tagal na nito, alas kasabay pa ng Axie to, mga loads. Mga loads Dati nga gusto kong bumili ng motor, yung motor, yung parang gamit niya nung una. Pero mas maliit lang dyan. Kasi yun lang yung kaya ng budget ko na dati. Ang magkano yun? 25,000 yun pesos. Sabi ko, mall na mall. Kasi yung mga ship na malalaki, yung mga spaceship talaga, yun talaga mga mahal, mga idol, maabot ng 1,000 talaga. Pag bibilin mo mismo sa game. Ayan, yung mga ganyan, mga bahay-bahay, lalapag mo kung saan-saan. Mahal yan mga idol Hindi ko lang alam pero dati kasi may mga ganun Pero ngayon, yung kumbaga yung motor lang na maliit na ganun, ang mahal na nun dati. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano yung presyo. Hindi na pupunta sa market, marketplace nila yung mga idol. Dati, sa gala, basta sa gala, sa sandbox, sa mga bilihan ito, sa Star Atlas, Illuvium, tinitignan ko yung mga sa marketplace nila kung makakabili ako ng mga mura. Ngayon, hindi ko na ginagawa kasi, syempre, bumaba nga yung market, di ba? So parang na-miss ko tuloy mag-shopping ng gano'n. Sa gala meron pa ako mga nabiling dun Yung sa Spider nakalimutan ko yung laro na yun. Bumili pa ako dati ng dun Ship i-check ko nga yun. Mahal din bili ko dun, 15,000. Ano bang yun? Spider nakalimutan ko. Yung bakbakan, nakalimutan ko na. Ilang taon ko na hindi binisita yun So, ayun, magkano na kaya ngayon yun? Siguro, 150 na lang yun. Mura na So, pero ito, good news to para sa akin. Salamat kay Skylab sa pagtaga. Ito, pakinggan natin to si, Idol. There are many pieces that need to be put together of this gigantic planetary puzzle. One is the death of the insurance scam. That seems to be taking place. Obamacare will be somehow removed and people will hold their own insurance. Competition will be restored. I personally don't use insurance, and I know that most doctors have two prices. So the insurance thing, if you're paying health insurance, it's a total fraud. All this insurance, life insurance, car insurance, it's all fraudulent. So, parang sinasabi dito mga idol, nagkaroon sila, parang yung BlackRock dumping Ethereum, BTC, dahil daw sa ISO 222 Saturday deadline. XRP ETFs online this week. Chemtrace last stance of DS today is 17.
6 o'clock can be dangerous, buckle up. So pwede kasing pwedeng bumagsak mga idol o pwede ring bumaba. Parang Black Swan event, no? Parang ganun. Nako, bilis mo na. Ibagsak mo na dyan, mga lodi. So, pwede tayo magkaroon ng Black Swan event any day now, no? Pwedeng mamaya, bukas, susunod na araw, or pwede namang lumipad din any day now, no? Pwedeng mamaya, bukas, susunod na araw, ganun. So, mag-ingat mga idol. At si Tom Lee, mga lodi, sinabi niya sa live, ayan, lagi naman nagpapa-interview to. Tom Lee just said live on CNBC that the bottom is in for Bitcoin and crypto. Tighten your seatbelt. So kanina niya pa sinabi to ng alas 4 na madaling araw. Anong oras na? Hindi na bottom yun. Sumobra na. Asa na? Tingnan sa BTC. Ang ilan na siya. The bottom is in na daw eh. Sinabi niya yun ng alas 4. Asa na yun? Dito niya sinabi. Sakto So yung drop na to, sabi niya bottom na yan. Siyempre kung hindi pa napiprint yan. Yung mga nakaganyan pa lang. Wow, ito na yung bottom. Maglong na tayo. And then boom, charat mga lodi. So, hindi pa bottom, Tom Lee. Medyo bumababa pa mga idol. Ikaw naman, So, ayan, Pero, totoo yan. Tighten your seatbelt, mga idol, no? Sabi naman dito ni Kenny, breaking news, US Senate likely to vote on the Clarity Act crypto bill the week of September 24, 2025 or earlier in this session starting today, November 18. US House of Representatives has passed the bill on July 5, 2025. Boom! Mga idol, sabi niya rito, ito yung Clarity Act, mga idol, yung Regulatory Comparison Table, ito, SEC versus CFTC, category. So, hindi kasi ito kompleto Meron pang mga, mga loads, no? Fake news ba to? The House did pass the Digital Asset Market Clarity in July 25, providing the framework for crypto oversight. However, the Senate Banking Committee has released its own competing draft, focusing CFTC primacy without a schedule floor. Kumbaga, yung sinabi niya na schedule, medyo hindi daw totoo yun, mga lords, no? So, pero napaka-importante kasi niyan mapasa. Sana. Pero nung tinanong ko kasi si Grok din dyan kung kailang may papasa yan. It's either last quarter ngayon o early ng 2026. Ganun yun. Chris Larsen said the market still doesn't fully grasp the scale XRP can reach. This man knows something. Ayan. Siyempre, nagpapahype. Ayan. Ito yung isa pang parang nagpa-negative ngayong araw Kasi 'di ba Franklin Templeton? So dapat ngayon na 'yun Pero sabi dito mga idol, Franklin Templeton XRP ETF might not go live until November 24. So mga idol, madidelay ata November 24 to December 1. So ilang araw na lang 'yun mga idol, no? Isang linggo halos. New info suggests the timeline for Franklin Templeton XRP ETF may shift later than expected. Why? They updated their S1 on November 4, which triggers the standard 20-day auto effectiveness clock under Section 8. So dahil nga nangyari, may mga bagong rules, dahil doon, medyo parang na-delay lang ng ilang araw. That puts the earliest likely launch between November 24 and December 1. This isn't setback, it's procedural. Franklin is a 1.5 trillion giant and they're simply lining up the formal timing, which is goods yun mga idol, no, kung tutuusin. Tsaka pag yung mga nag-apply na yan, na-aprobahan na yan, matik niya, wag mo na isipin yun. Makaka-apekto na yun sa XRP sa future, mga lodi, no? Huwag nyo na isipin na, ay, kailan ba yan, kailan yan. Wala yun, wag nyo na isipin yun. Basta ang importante, nag-apply sila and pumasa sila and hihintayin mo na lang, maapektuhan ka. Tapos, 4 na XRP ETFs are expected to launch this week, with 3 more in the next 21 days. Bulls need 2.2 to flip hold for a run toward 2.6. Will XRP hold?
Hindi na kasi ano na, 2 point ano na ba? 2.1? 2.1 na ata eh. Ay, nasa 9. Sorry. Nako, umaangat na si XRP. 2.16 eh. Mga lods eh. O, ayan na. Nako, grabe. Siguro ang daming trader ngayon na chumichempo sa Bitcoin, mga lodi. Marami yan, mga idol. Natingin ko lang ha. Siguro nung lumabas ng alas 4, tapos na narinig nila yung sinabi ni Tom Lee, maraming naglong sa part na to. Alas 4 to eh, oh. Marami naglong dyan, bang, and then yun, kinain ng sistema. ng sistema, mga idol. Di ba? 15-minute time frame pa to, so matagal yan, no? From 4 to 6, o ibig sabihin, 2 oras yan. Kung may niping trader ka, nakatingin ka lang sa chart ng 2 oras, ay nako, maglulong ka talaga. Kaya lang, ayun na. Bumalik na sa baba. Mga idol. Grabe. Ay, grabe. Lumalayo ka na sa target mo. Bumaba ka na uli. Ayokong mag-ano eh. Inip na ako. Pucha, pag alam niyo, kapag yung inip na ako, tapos mo hindi na baba doon, position na ako. Biglang aangat, saka bababa pala. Saka bababa yan. Bweng. Yan. Pahamak yan. Kaya maganda, hintayin mo na lang eh. Analyst says XRP will be 79.72. Today, announcement for XRP Ledger RealFi. November 17, the RealFi ecosystem is set to reveal a major update for Real Token built on XRP Ledger and aiming at 650 trillion global market. Do your own research, not financial advice. Ayan, sabi dito. So, hindi na natin ipi-play ito. Basta yung sinabi dyan, mga idol, mga prediction na pwedeng maging presyo ni XRP, which is hindi naman ako masyadong interested doon. Kasi yung mga prediction, halos lahat yan mali. Sabi dito, XRP will never go mainstream. That's what they told you. Until David Schwartz got on stage and showed you the real target. The 130 trillion global credit market. This isn't some weekend pump projects. It's a full-scale infrastructure upgrade backed by acquisitions in custody, compliance, institutional rails, treasury hub, and now XRP spot ETF. G-Treasure, Metaco, Palisade, Rail, Hidden Roads, and more. Grabe itong mga partner ng Ripple na yan, mga idol. Oh. Puro bigyan, puro bigatin. You think this dump is the end? It's the greatest blessing for those paying attention. Ripple didn't just partner with TradFi. They've been quietly absorbing it. XRP is the only digital asset positioned to capture cross-border flows, tokenize debt markets, and offer institutional-grade settlement. And now, XRP Spot ETF will make it regulator approved. This is the moment people will wish they'll gone all in. Don't sleep through it. If this woke up you repost eh. Wala na yan. Baga na yan. Pero ito mga lods, pakinggan natin yung sinabi ni David Schwartz dito. 100 trillion, no? Grabe, no? New sources of liquidity. These institutional assets will bring new sources of liquidity to the ecosystem, creating predictable flows and higher volume across the DEX. Developers will have access to high-quality collateral and enterprise tools, opening doors for new applications like tokenized lending markets, cross-border payment rails, and innovations we haven't even imagined yet. This is not a shift away from DeFi or the community. This is about expanding the toolkit, making the XRP ledger more capable for everyone building on it. These institutional assets will bring new sources of liquidity to the... Parang ano lang to mga idol no? Kumbaga, kung magre-research ka ng coin na gusto mong investan, doon ka na sa may utility at nagsosolve ng problem. Parang dito sinabi ni David Schwartz lahat yun. Mga idol, nag-solve ng problem, tas napakalupit ng technology nila, di ba? So, ikaw na lang, pili ka na lang ng investan mo. Ganun mga lords, no? Breaking, Ripple CTO David Schwartz confirms there is no tax. Isa pa to mga lords. There is no tax on the XRP ledger. Ripple CTO David Schwartz just shut down the latest FUD pala, no? Fear, uncertainty, and doubt pala, tama. There is no tax
on the XRP ledger? None, zero, nada. Yung ganun, no? You can issue assets, trade them, make payments, mint NFTs, use the XRP ledger however you want. And literally nobody gets to charge you a tax. Sinong ayaw nun? Magagawa mo lahat tas wala kang tax, mga idol. The only fee is a tiny anti-spam measure that burns XRP so the network doesn't get clogged with bots. That's it. No middleman, no rent seeking, no who's taking the cut. Conspiracy, wala nun, mga lods, no? The ledger is a public good. I belong to everyone. It belongs to everyone pala. I belong to everyone. The ledger is a public good. It belongs to everyone. If anything, Joel Katz basically reminded everyone that XRP ledger works like what Bitcoin wish it could be. Grabe yun, ah. Fast, efficient, future fact, and and not controlled by anyone. So, ayun daw yung wish ng Bitcoin na maging. Kaya lang si XRP yung nangyaring ganun, mga lodi, no? So, kung si Bitcoin sa wala masyadong silbi umabot ng ganyang kalaki, paano pa yung maraming silbi, mga lods, no? Okay nang bahala. Nako, ito po, ang tindi nito, mga lodi. XRP withdrawals are being limited. Exchange are running out. It's only a matter of time before supply shock. So yung iba wala nang nabibiling XRP. Sabi pa rin isang comment dito, same issue. Can't buy anymore on my exchange. Shaking my head. Oh, isipin nyo na, mga lodi, nako, itago nyo ang inyong mga XRP. Nako, yari, baka palitan ng USDT yan ng crypto exchange. No? Hindi natin alam, ha, mga lodi. Haka-haka lang yun. Pero kung nangyayari na yung ganito na totoo, anong ibig sabihin niyan, di ba? So, ginrock ko na yan, mga idol, at sabi, kasi kung is this true, sabi niya partially true, kasi meron daw mga crypto exchange na talagang hindi na nakakabili ng XRP. Partially. Merong iba. Hindi lahat, no? Pero meron ng mga crypto exchange na limited na lang yung XRP nila at medyo hindi na nila binibenta ata, ewan ko, mga idol, no? No, ayan, grabe yan, mga lodi, no? Diyan pa lang, malalaman mo na, eh. Kahit sa Bitcoin, hindi nangyari yan, eh. Sa XRP lang yan nangyari. Oh, tapos ito, mga lodi, itong page ng Coinbase, which is, alam niyo na kung sino yung Coinbase, di ba? Meron na silang mga hint, mga idol, no? Imagine nagpo-post na sila ng ganito, no? Ng green candle, tapos meron pa dito nakalagay. Asan na yung post nila? Asan na yun? Nawala. Meron pa silang isang post, baka dito sa iba. Hindi, eh. Binura. Ano ba yung post nila na yun? Nakalimutan ko tuloy. Ba't nawala? Nawala. Alam ko, ano nun, eh. Parang get ready ba yun? O lock in? Nakalimutan ko na. O this is it. Basta mga ganun, eh. O tapos meron pa silang post na ganito, December 17, no? Ay binago nila yung script parang sa nila, page nila. O December 17, which is sa US kasi ngayon yung December 17, eh, mga lods, eh. Diba? Alauna ng madaling araw sa kanila ngayon. Ay, tama ba? Ay, hindi. Hindi na pala 17 sa kanila ngayon. Alauna ng 18 ngayon pala sa kanila na. O, ano nangyari sa 17? Pero, hindi natin alam, no? Malay nyo, ngayon palang pinirmahan, o kaya something. Tapos mag-i-effect pa sa mga sunod na araw. No, December 17, may pinost silang ganito, binago nila, tapos may nagpo-post sila ng ganito, ng God candle na kulay green, mga lods, no? Ano ibig sabihin yan, mga idol, di ba? So, yan. O, inawala na, iniwan na tayo, tanginin niya. Umangat na si Bitcoin. 90 na. O, bumaba pa to lalo. Umangat na. 89.2. No? So,
So, pwedeng tuloy-tuloy na yan, pero pwede rin maging katulad nito yan. Nababa ng 897, tapos umangat ng pitik, kala natin, goods na, biglang dumire-diretso pa pababa. Pwedeng ganun. Na? Pero dito talaga ako chitsempo. Mahaba pa ang araw. Check natin mamaya. Yung update ko mamaya, malalaman natin kung nakachempo tayo o hindi. No? So, ayun lang muna news natin ngayon mga idol. Tuesday ng tanghali. Mga Lodi, sana na-enjoy niyo yung ating video. Mga idol, no? So, kamusta ang inyong portfolio? Ganito ba? Katulad ng camel na ito? Medyo okay lang naman, no? Nag-aabang kayo ng bottom. So, ayan ha. So, sana huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check nyo yung link dyan sa baba ng description, lalong-lalo na yung page ni Clovis Gaming. No, mag-subscribe kayo doon, may chance kayo manalo ng 500 pesos sa December, mga idol. No? So, ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, subscribe and subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, this time I will be chill. tagal pa yan, ikalalabas niya lang, 1 minute yan mapapalitan. Also, 6 Sige na nga, may laman yung bibig mo eh.